Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one Energy. Ito ang 107.7 Energy FM. Sa bayong opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masikip. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one Energy. Pangga, Energy kaibigan mo. Pangga, Energy ang numero uno. Agad pumalo na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Walang kinikilingan, patas sa pamamahayag, weight and balanced news and opinions. Aksyon sa Energy! Kasimanwang check, indelible, aksyon sa Energy! Patas at may tagipusong pagpanerbisyo publiko, aksyon sa Energy! Aksyon sa Energy! Kasimanwang check, indelible, aksyon sa Energy! Walang kinikilingan, patas sa pamamahayag, weight and balanced news and opinions. Aksyon sa Energy! Sa Energy! Aksyon sa Energy! Good afternoon, Pilipinas! Good afternoon, Western Visayas. Banwa it Kalibog, Probinsya Aklan. Mayad-ayad nga odro adlaw katon tanan. Aksyon sa Ayan ang Energy! programang Aksyon sa Energy. Magapagayag sa kahanginan. Magkaroon ka ng adlaw nga Miyerkules. Pizza 3. Bugan kita kara ita Enero dag 2024. Aksyon sa Energy! Agrarian programang Aksyon sa Energy. Gaton kira nga pag-abi-abi. Pag-welcome. It malipayon kira nga odro adlaw sa ating kira nga mga sukit tagpamati. Kaya naka-opinion na katutok na rin kira nga mga transistor radio sa 107.7 Energy FM Kalibo. As well as sa aton kira nga mga televiewers, Paradise Cable Television Network, Ag-Aklan Cable Television Network. Manaman sa ating kira nga mga viewers abroad, nga naka-unit live sa mga kira nga video and audio stream, Kasimanwang Akyanan, Energy FM Kalibo. Aksyon sa Energy! Good afternoon sa ating mga friends na sa may Kalibo Public Market, sa may Kalibo Shopping Center, Kalibo Uyotorong Satellite Market, sa aton kira nga mga empleyado at gobyerno, mga pribadong opisina at kompanya, mga commercial and business establishments. Manaman sa ating kira mga suki nga mga tricycle drivers, bus drivers, multi-cab drivers, aton yung mga public utility jeepneys, aton yung mga tourist bus ag Southwest Yellow Taxi. Aksyon sa Energy! Kutob nga nakipagbahin yung may karon sa aton kira nga pagratsad at mga impormasyon ag balita. Damon kira kinyo nga pagpaabot. It mainoswagon malinong nga. Malipayon nga hapon katon tanan-tanan. Magaililiba kita hastat 1:30 may karon dong oras karat udto adlaw. And of course, mangin kaakbay ko technical side, broadcast engineer, Kasimanwang Erjan Puerte. Sa ngaga ni Kasimanang GR Arantes Newsroom Department. Sa produksyon kamang kirang station manager, Kasimanwang Jupel Magpusao. Ag sa overall nga supervision ag direksyon, kamang kirang nga chief executive officer at the same time KBP chairman, Patas at may tagipusong pagpanerbisyo publiko, aksyon Kasimanwang sa Energy! Apple Saraspi III. Ako, rin kirang anchorman, rin kirang El Capitan sa kahanginan para sa patas. May tagipusoon. Kapag panerbisyo publiko, raya si Kasimanwang check you indelible, Kasimanwa ko palangga ko. Aksyon sa Energy!
Ag sa aton maykaron karang mga headlines. Patas at may talibusong pagpanerbisyo publiko. Aksyon sa energy. Rayang natabo kahapon sa may pabahay. Sa may barangay Abriones sa Banwat Kalibo. Nga isayang kababayi nagpakamatay, nag-suicide banwa. Bangod nga ni sa away na dakwa na karang boyfriend. Kung pamilya it biktima, wow nag-request banwa it autopsy report. Bangod sanda mismo konbensido kurundaya karabanwa nga pag-commit it suicide. Kuanda karang unga. Bangod ko ginatawag nga love problem. Patas at may talibusong pagpanerbisyo publiko. Aksyon sa energy. Makaron man nga odradlaw mangin kaakbay ta Mr. Boy Ryan Sabal. Chairman Committee on Festival Committee, Chairman na Festival Committee, paton karang ginasaogog nga Kalibo Ati-Atian Festival 2024. Regarding the banwa sa runday karang nagagawa nga mga istorya nga hindi pagtugutan ko aton karang lokal nga pamunuan kung banwa it Kalibo. Ag ko aton karang Philippine National Police tong pagsadsad it temprano banwa within sa festival zone paton karang Banwat Kalibo. Aksyon sa Di suno energy. kay Mr. Boy Ryan Sabal wa man kuno ita executive order nga ginpapagawa banwa si Mayor Juris Bautista Socro regarding this issue. Patas at may talibusong pagpanerbisyo publiko. Aksyon sa energy. Di talawon tarabanwa bangod nga ni nga abo nga mga grupo makaron nga nagahinyo katon nga kung pwede maabot naton si Mr. Mark C ag si Mr. Boy Ryan Sabal agon mabatian anda nga ginabaway minatuod din man ba ang ginabaway nga magawa rondaya kara nga mga grupo ita early as 3 or 4 o'clock in the afternoon para nga ni nga magsadsad sa libot ko aton kira nga Kalibo Pastrana Park. Patas at may talibusong pagpanerbisyo publiko. Aksyon sa energy. Siguro kung may mga misa una, misa sa patay, may kasar, may aton karang ginapatigayon nga misa ro aton karang St. John Cathedral. Ti basi sabon i-consider da. Pero kung wa man ita nga ginapatigayon nga misa ro aton karang simbahang Katoliko, ti wa man siguro banwa it kinahanglan nga bawagon no daya karang mga grupo nga naga sadsad sa aton karang libot ko aton karang Kalibo Pastrana Park. Patas at may Ato niyang gustong talibusong i-clarify ra. pagpanerbisyo publiko. Aksyon sa energy. Balikan taman makaron karang udro adlaw daton karang Kalibo International Airport. Aksyon sa energy. Atensyon GM Jan Puerte. Raton karon nga airport manager kung Civil Aviation Authority of the Philippines. Haman it until now wa gihapon banwa nagadugang dong mga flights sa Kalibo International Airport. Aksyon sa energy. May mga airline companies yun ba nga nag-agto kay Mr. Puerte
para nga ni nga makahugpa banwa na dekarang eroplano sa runway Calibo Airport. Wa bagat gin-decline nga mga request it mga airline companies si Mr. Puerte rason nga gina-divert nanda a gina-reroute Rwanda karang eroplano paagto sa Katiklan Airport. Patas ang may tagipusong pagpanerbisyo publiko. Aksyon sa energy. Ginpaabot man katon banwa kabiira. Rayang rang diversion road baga sa poblasyon Altabas, Aklan. Kabuhay-buhay yun da nga problema. May natumbago man kuno ka biiri karon nga motor. May nadisgrasya man kuno. Kuno ha because wa man that confirmation. Pero nagpid ka kot information kara kabi taga banwa mismo it Altabas. Wa man kuno pag i-record na sa aton karang Altabas PNP. Inapaabot yan kuno na narong concern kara sa provincial government ay mat sa uwa para banwa turnover sa national government agi nakabigra nga provincial road. Walang kinikilingan, patas sa pamamahayag. Weight and Balance News and Opinion. Aksyon sa So energy. ginapaabot ko yan kay Mayor Dini Buldog Ripon. Sir, kabuhay-buhay yung nga problema ron diversion road sa Banwa kara it Altabas. Why until now, hindi gihapon naton doon mapakayo? Hindi gihapon naton doon mapakayad? Pila paayhan ka mga aksidentero maga kaya nabo ni karon sa nasambitan nga lugar ago na mismo sa Banwa it Altabas bago naton aksyonan doon nasambitan nga problema. Patas ang may tagipusong pagpanerbisyo publiko. Aksyon sa energy. Balik kita makaron sa Banwa it Calibo. Raya kahapon nga natabo nga total blackout sa Bilog ra Banwa nga isla Itpanay. So problema ra kuno kung National Grid Corporation of the Philippines kasi nag-trip off Banwa rong tanan nga linya including do mga power generators nga ginabuan ni kuryente kung National Grid Power Corporation. That is why na-restore kabiirong power sa Calibo, if I'm not mistaken, siguro mga 9 o'clock in the evening. Sa Banwat Banga kabi, siguro mga 10 o'clock in the evening, pero kainat agahon patay guman. Aksyon sa energy. Maninguha kita makaron kay Attorney Ariel Hepte kung nakaayad yon kung NGCP doanda karang linya nga nagpang trip off kahapon at around the 2:30 in the afternoon. Rason nga nagsuffer kita itdaya karang blackout sa isla kara Itpanay. Patas ang may tagipusong pagpanerbisyo publiko. Aksyon Walang sa energy. kinikilingan, patas sa pamamahayag. Weight and Balance News and Wala di Opinion. kita banwa magbuhay. Aksyon sa energy. Sa ton karang introduction makaron karang adlaw nga Miyerkules. Balikan ko ang rong Calibo International Airport. I thought nga rondaya karang problema has already been addressed kung management kung Calibo International Airport. After nga ginimbita sa datsanggo ang panlalawigan itaklan, sa resolution nga ginpasar agin sponsoran ni Honorable SP Member Mark Ace Bautista, nga ginatawag dong atensyon kung Civil Aviation Authority of the Philippines DOTR as well as kung management kung Calibo International Airport sa pagdumaga ni Engineer Jan Puerte. Dong rason ni SP Member Mark Ace Bautista para masayran itsanggo ng panlalawigan kunaman it nag-decrease ag nag-reduce dong mga domestic flights nga nagatugpa sa runway ko aton kirang Calibo International Airport.
as well as rondaya karang mga international flights halin sa Taipei, Taiwan ag China nga nagatugpa banwa una sa Katiklan Airport. So, ginpasalig rung sanggo ng panlalawigan, no? Kung representative it DOTR kung management kung Kalibo International Airport, nga magahimo sanda it pamaagi kung paalin banwa ibalik kung ibang nga flights from Katiklan Airport paagto sa Puok Airport or sa Kalibo International Airport. Okay. Now, may nakita nga ako ba sang kiriti nga problema and hopefully nagapamati katon si GM Puerte. So, sir, we will give you time to ventilate your side and to clarify this issue that we are going to discuss and tackle sa konkarang programa. Okay. Rong domestic flight banwa, nagapabilin nga hasta 3 to 5 flights daily. Okay. In other words, nga uwa banwa it nagdugang nga gatugpa nga eroplano sa Katiklan Airport daily. The same man gihapon, bago gin-raise itsanggo ng panlalawigan, doon nasambitan karang issue. Nag-average man gihapon 3 to 5 flights daily, doon nagatugpa sa Kalibo Airport. Okay, now, based on the record, nga ginatamdan ko kung nagtaliwan karang adlaw, nga uwa it ginobra nga tikang dong management kong Kalibo International Airport para nga ni nga ma-encourage as well as to convince other airline companies to redivert krunda karang flights sa Katiklan Airport paagto sa Kalibo International Airport. Agraya ro gusto ko banwang masayran ano ay handong rason itdayak karang mga airline companies kaparehas kong AirAsia, Philippine Airlines, Cebu Pacific, nga kunhaman, nga nagapadayon sanda, nga una sa Katiklan Airport, magatugpa roda karang mga aircrafts. Okay. Siin ay hando problema kara. May problema ay han sa management ni Engineer Puerte? O may problema ro mga managers itdayak karang mga airline companies? No? Which is which? Okay. Pangaywa, padayon gihapon dong international flight sa Katiklan Airport. As a matter of fact, kung nagtaliwan nga adlaw, may nagtugpa nga aeroplano halin sa Taipei, Taiwan, paagto sa Katiklan Airport. Okay. Now, it has been acknowledged nga rong Katiklan Airport kugang banwa it facilities. Okay. If you are going to Mission, doon da karang runway, bukon banwa imaw, it's standard when it comes to the international flights. Bangod, habay ko nga ni nga rong runway, masyado banwa imaw nga tag-od agkugang it mga lighting facilities in order nga maka-accommodate ag maka-touchdown safely rong eroplano sa nasabitan nga runway. Okay. Now, question, haman it ginaalaw it Katiklan Airport and why they are taking risk nga patugpaon dong eroplano halin sa guwa it nation it Pilipinas. If the Katiklan Airport have not yet met the requirements to become an international airport, because ruakon banwang personal nga understanding nga once mag-accommodate ikaw it eroplano coming from the different countries, dapat banwa gina-classify ikaw
or ginakategorize ikaw nga international airport. And once you say international airport, may mga standards sa banwa. No? So, sandaya mang rong pwede maka-accommodate ag maka-cater it aeroplano halin sa Guwa it Nation it Pilipinas. Pero uwa baya kamo karaban wa nag-bother? Uwa baya kamo nangawa kara? No? Hamaan it igto sa Katiklan Airport ag hamaan uwa iya sa Kalibo International Airport. This is now the big question mark. Kasi kung mag-overshoot dong eroplano, madisgrasya rong eroplano, definitely, pati rong provincial officials ko aklan, the provincial government itself is also liable and responsible to whatever accident or incident that may occur sa Katiklan Airport. Why? Okay, let me justify my point on this. Ngarong Katiklan Airport, ginapanag-iyahan da ba no provincial government? That is why, dong provincial government nagsugod sa isang kakontrata agreement. No? Agreement banwa. This is a joint venture between the provincial government and a private company. No? Nga ginapanag-iyahan ni Mr. Ramon Ang. It's San Miguel Corporation. Nagsugod ba ng provincial government? No? Ang nagkasugot sa isang kontrata agmowa. Ngarong San Miguel Corporation, si Mr. Ramon Ang, rong Transair Corporation, imauro maga-develop, maga-improve kong airport, ag maga-manage kong operation kong Katiklan Airport sa sugod it 25 anyos. Okay. Now, paano kung may matabo ba? Okay. Kasi, dutag ana kara provincial government, agrundaya karang Transair Corporation. It's San Miguel Corporation ni Mr. Ramon Ang. Okay. Ro nagamanage makaron Transair Corporation si Mr. Ramon Ang. Pero kung hindi ka na banwa magsugot trong provincial government nga patugpaon una rong mga international flights, they can do this. They can say to the manager kung Transair Corporation that we do not allow and we disagree to your plan, no? Nga una sa Katiklan Airport patugpaon dong mga international flights coming from China and Taipei, Taiwan. Ganun lang ho kasimple. But what is the main reason why they could not stop? Why they could not stop? No dahil karang pagtugpa ag pag-accommodate kung Transair Corporation kung international flights coming from the different countries, specifically from China and Taipei, Taiwan. Okay. Ano ay handong kabangdanan kara? Diba? Kasi rong dapat magpanghugot kara. Si Engineer John Puerte. Sino ka ni pangalan pa na? John Earl Obamos? No? Ha? Sino? Ha? John William Puerte. Okay. Mr. Puerte, sir, do ginabuita ni mo Kalibo International Airport. Sa aton pa, raya rong Mother Airport. Mambay man katon si Engineer John William Puerte nga buko na kun itsaklaw ron. No? Buko na kun itsaklaw kasi pribado nga airport. No? Pero you can represent the province of Aklan, the Civil Aviation Authority of the Philippines, Aklan, no, to seek audience sa Secretary kung Department of Transportation and Communication para nga ni nga pugungan ro pagtugpa it eroplano sa Katiklan Airport. Ti ginaubra bagara ni Mr. John William Puerte. May representation baga imaw kara sa aton karang DOTR o sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Otherwise, maisip ka ng publiko, sir, magkano ho ba ang sa inyo? Okay. Magkano ho ba yung partihan natin dito?
bakit ho kayo hindi kayo umiimik? Bakit wala ho kayong comment? Wala ko kayong say? Sinasabi lang po ninyo na may separate naman na manager yung Katiklan Airport sa bayan po ng Malay. Yes, that is true. But under pa ho yan sa inyo. Because we are talking here sa aircrafts banwa. We are talking here sa nagatugpa banwa sa Katiklan Airport. Now, balik ako makaron sa Kalibo Airport. Okay. Mr. Engineer Puerte, sir. Marami ho akong natatanggap dito ng mga comments since I tackled this issue on air. Na kayo po daw, ayaw po ninyo ng maraming flights. No? Ayaw po ninyo ng maraming aircraft na gatugpa. Ano gatugpa sa Tagalog? Man, hindi man kumukatigo. Kasi yung barko dumadaong. Ano yung iba nga term? Ha? Nagalanding? Kuan man doon nagalanding. Okay. Marami pong comments ako at feedback na natatanggap. Ayaw ko lang po itong i-entertain kasi we are professionals naman po. Okay. Pero, itong mga nangyayari sa airport, it only manifest na baka totoo po ito na ayaw mong tumanggap ng maraming flights sa Kalibo Airport because ayaw mo ng responsibility. Kasi palagi ka daw nasa gym. May video ako doon, nasa gym ka. Palagi ka daw bicycle? Bicycle ba yun? Nagabisiklita. Okay. Palagi ka daw nagsusumba. Pero nasa gym may ikuan ako Ilang video na sa gym nandun sa gym si kuan si Engineer Puerte, nagji-gym. Okay. Wala namang problema yan, Engineer Puerte, sir, kasi health conscious ka naman. No? Health conscious ka, para naman sa katawan mo yan. Pero yung point of view ko dito, Engineer Puerte, sir, baka ito yung main reason bakit ayaw mong tumanggap ng additional domestic flights. Kasi pag maraming flights dyan sa Kalibo Airport, definitely dapat nandyan ka. Kagaya ng mga dating general manager ng airport, Engineer Percy Malonicio, kahit 12 o'clock midnight, kahit 2 o'clock in the morning, nandyan pa rin sa airport. Nagsusupervise. Sino pang isa? Yung isang GM dati ng airport, Monsirati. Kahit anong oras, nandyan si Monsirati sa airport. Nagsusupervise. Tinitingnan niya. Ang lumalapag na eroplano, tinitingnan niya yung mga passengers coming and out from the airport. Coming in and out from the airport. Ikaw, bakit ayaw mo? Bakit ayaw mong maraming flights dyan sa Kalibo International Airport? Diba? You made a promise before the members of the Sangguniang Panlalawigan of Aklan. Na gagawin mo ang kaya mo. Gagawin mo lahat na maibalik ang ibang flight sa Katiklan Airport. Could you imagine yung flight sa Katiklan Airport? 35 to 40 flights daily. Tingnan yan. 35 to 40 flights daily. Okay. Si Mr. Puerte, baka wala kang concern dyan sa mga negosyante sa loob ng airport. Diba? Baka wala ka dyan concern kasi maraming apektado dyan. Una, maraming mga business dyan yung mga apektuhan. Maraming mga sari-sari store, nagtitinda ng kahit ano, mga restaurant, may mga hotels dyan. Okay. May mga tricycle operators tayo dyan. May mga L300 van drivers tayo dyan. They are all affected because of the reduction of flights sa Kalibo International Airport. Okay. Now, dito pa lang ako, Engineer Puerte, sir. Sir, marami po akong bala. Don't you worry. Marami po akong bala. Sabi ko nga sa'yo, I am going to request the Sangguniang Panlalawigan to conduct an investigation. Hindi na po ito, sir,
Hindi na po ito legislative inquiry or whatsoever. We are going to request sa Sangguniang Panlalawigan and even the governor himself to conduct an investigation kung bakit po walang eroplano nga nagatugpa sa Kalibo Airport. Marami na po sir nakalibuno na nagko-complain. Yung mga kwan dyan sa loob, mga concessionaires dyan sa loob, nagko-complain na po sir, to tell you frankly. Kasi nagbabayad po sila. Mahal po yung binabayaran po nila sa inyo. Pero konti lang po yung eroplano. Konti lang po yung passengers. Yung iba pang pasahero. Gusto ko lang malaman to sir. Sir, ilan po bang oras bago pumasok ang mga passengers sa departure area? Di ba, dapat kung international flight, dapat 2 hours, nandyan na sila sa loob ng airport. Or even domestic flights, dapat 1 hour before their departure time, dapat nandyan na sila sa loob ng airport. Ano po yung nangyari? Okay. Ano po yung nangyari? Ayaw ko naman pong sabihin, Engineer Puerte na mismanage po ng Kalibo Airport. Kasi ang tamlay na ngayon ng Kalibo Airport, ang tamlay-tamlay na. It seems that our airport is sickly, unhealthy. Okay? It seems that our airport is now suffering from stage 4 cancer, malignant cancer. Ang tamlay na po. Okay? Kasi kayo po dyan yung maapektuhan, Engineer Puerte. Kayo po dyan. Magko-conclude po yung mga tao dito sa Aklan, dito sa Kalibo, na mahina talaga kayong manager. Kasi kung maganda kayo, effective kayo, efficient kayo ng manager ng airport, dapat po napabalik na po ninyo yung mga eroplano dyan. Di ba? Napabalik na po ninyo yung mga eroplano dyan sa airport. Ay bakit po wala? Di ba? Now, do not wait the time that the Sangguniang Panlalawigan will formally investigate you and will formally request the Department of Transportation to transfer you from Kalibo Airport to another airport. Patas, agmay tagipusong pagpanerbisyo publiko, aksyon sa energy. Huwag niyo pong hintayin yan, Engineer John William Puerte, sir. I'm telling you this. I do not want to warn you, but I'm telling you this straight to your mouth. Huwag niyo pong hintayin na yung Sangguniang Panlalawigan will request your transfer to the other airport. Kasi iba na po yan, sir. Pag yung Sangguniang Panlalawigan na po yung mag-request na ipatransfer kayo sa ibang airport because of your inefficiency, because of your mismanagement sa Kalibo Airport. Sir, you can argue me anytime. You can debate me anytime sa sinasabi kong ito. And prove that I am wrong to my personal perception and personal point of view. Oras sa Bugas Karega, Pilipinas, may kapin 37 minutos na kataliwan, oras kara italas 12. Patas, agmay tagipusong pagpanerbisyo publiko, aksyon sa energy. Balik ako sa Rodaya Karang Bukis sa probinsya at Akan. Atensyon, Colonel, sino nga ni pangagan ni Romanillas nga to? Nilipatan ko pangagan ni Romanillas nga. Romanillas. Victorino. Okay. Victorino Romanillas. Patas, agmay tagipusong pagpanerbisyo publiko, aksyon sa energy. Okay. Balik ako sa Bukis nga iya sa Akan. There are 5 operators right now. Nga nagasugod makaron iya sa Akan. 5 ka mga operators banwa. Dati banwa nga gina pa-operate ni Ted nga si Big Boy ag
Sino pa sa bilog ba? Dati nga ginapa-operate ni Big Boy, no? Ginapa-operate ni Ted nga si Big Boy, nagbalik. Oh. Sandang daywa ni Kwan, teka naman gyapon nga partner pod, ha? Sandaman gyapon, te gamit cellphone. Now, dong iba nga mga kobrador, no? Mga nagapataya sa ibang mga kabanwahanan, nainganyo mo. Kasi rated 18%, and that 25 to 30%. So nainganyo rin iba. May isang bilog pa, may Ilocos, may Tagalog Batangas, kabo-abo nga nagsugod, no? Kabo-abo nga nagsugod yun makaron, saklan. No? Ti, raya nagapatimaan yamang, no? Nga, may connection da sanda sa Philippine National Police. Kung naman ginapabayan ni Philippine National Police, that they can operate sa aton karang nga probinsya nga uwa it ginaobra nga tikang do aton karang Philippine National Police. Okay. Ti kita sayod man kita banwa kung pilarong taripa sa mga pulis. Sayod man kita karon, hindi man kita halin sa region, paagto sa provincial director, paagto sa mga intel operatives, paagto sa mga chief of police. Sayod man kita karon, we are fully aware of this. Pero, ako niya punto di vista. No? Pahaman it mauragon do nagakanabo iya sa aklan. Colonel Victorino Romanillos and Governor Jose Joen Miraflores. It seems karong aklan is the illegal gambling capital kong Western Visayas. Iyangon sa datanan makaron. Ag may mga katapo man it media nga nagapo patunga rekara. Ti abay ko hindi gid pwede ra. Hindi gid pwede. Hindi gid pwede ra. Okay. Haman. Okay. Ti paginambay naton banwang illegal, no? You cannot justify that nga legal. That is unjustifiable because the word itself, the term itself illegal, meaning it's not legal. And once it's not legal, then it is understood nga pwede naton kadakpon because we are talking here of gambling. Okay. So, pwede naton banwang i-operate, pwede naton nga dakpon. Okay. Pangutana makar. Colonel Romanillos, for the past few months, Colonel, may hadakop ba ya kamo sa illegal gambling, particularly bukis iya sa aklan? Patas ang may tagipusong pagpanerbisyo publiko. Aksyon sa energy. May hadakop ba ya kita nga nagpataya it bukis iya sa aklan? Okay. Sige, Abi. Anyura. Anyura. Kasi may mga grupo nga raban mang anay ang grupo ro ginapadakop. Pero kababo nga nago, abo nga grupo yaw. Meaning to say, ngarong aklanon banwa abo it kwarta. Milyonaryo rong aklanon mo. Abo nga kwarta. Imagine mo may legal. Ano nga niyan legal nga may atong ginadron naton iyaron? Anat STL? Legal mo. Nagabayad sa gobyerno. Imagine mo randa karon tax sa gobyerno. Ginapalik in form of several social services. Kuaton karang PCSO. May na karon nga bulig sa hospital, may mga other form of financial assistance nga ginabalik it gobyerno para sa tao. May mga emergency vehicle nga ginatao sa mga kabanwahanan
may mga ambulance nga natao sa mga kabanuhanan ag sa probinsyanan. But look this one, Colonel. Who benefited from this illegal gambling nga naga-exist makaron sa Aklan? Sino nga benepisyo? Police? Media? Sige, abi. Sino nga benepisyo, Colonel? May mangutana ako kimo, Colonel Victorino Romanillo, sir. Patas ang may tagipusong pagpanerbisyo publiko. Aksyon sa energy. Sino nga benepisyo? Amanuan ninyo ginadakpayo di kakak. Hadlok ka mo kay Ted. Gambay si Ted nga may mga generals imaw sa kamprami nga ay putragis. Yun di kakak. Maskin illegal, tugutan ta. Maskin illegal, tugutan ta. Now, haman it naga-exist. Meaning to say nga may basbas da Colonel Romanillos. Ag ayaw ako pagpilita nga targiton tarikara. Because kung naga-exist do mga illegal gambling iya sa Aklan, naga-proliferate tong illegal gambling sa Aklan, meaning to say nga may basbas dat mga kapulisan. May basbas na ba dat mga kapulisan? Kasi kung wait basbas dat mga kapulisan, hindi na pagtugutan ni Colonel Victorino Romanillos. Hindi na pagtugutan ni Lieutenant Colonel Bernard Opano ag mga Chief of Police. Aton malang manda, ginadaya ko malang ra sa kahanginan. Okay? Ginadaya ko, hindi ka ko, Colonel, pagkwano na. Pati si RD by next week, I tell you frankly, I will bring this issue before the office kung Regional Director kung Philippine National Police. Patas ang may tagipusong pagpanerbisyo publiko. Aksyon sa energy. Oras sa Bugos Karanga, Pilipinas, may kapin 45 minutos na kataliwan, oras karat alas 12. Samon karang pagbalik, iba nga mga isyong topiko, balikan ta pagkatapos siya mangkara. Walang kinikilingan, patas sa pamamahayag, weight and balanced news and opinions. Aksyon sa energy. Aksyon sa energy. Pakinggan naman natin ang kwento ni Christian ng Atimonan. Nung before po ako uminom yan, di nabanggit ko nga po sa inyo noon na may problema dito sa sa bato sa tay. Yung pati meron pati liver, mga ganun, bato sa tay. Nakikinig ko nga yung rice coffee ninyo. Yung SGPT ko noon na dating 284, doon tuwa po ang doktor at nagtaka rin kung bakit ako lang daw ata nakagawa noon. From 284, ibaba ko po sa pagkinom ko po ang rice coffee. Napakagaling po at talagang patuloy po umiinom. Talaga po ba lang totoo na napakaganda ng rice coffee. Simulan mo na rin at patunayan ang bisa at galing ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Season's greetings to the wonderful people of Aklan. Ako si Papa Jess Marquez, inyong Chief of Staff halin sa unang distrito Itakgan. Rupag kaunga kay Kristo hay simbolo itatlo nga bagay: new beginnings, the arrival of a Savior, spiritual rebirth through faith, ag starting a new life in Christ. Kunta, hay aton nga gamiton ro tsansa nga ra, nga daga it pagkaunga kay Kristo, para matawan it bag-o nga pangabuhi, ag mabuligan naton, lukada isaga. Sa pag-abuton nga Paskwa, akong handom sa tanan, hay makaselebrar ka mo it masadya nga Paskwa. Kabay pa nga do holiday season nga ra, maging dahilan sa inyong pagiging magapit sa kada isaga sa pamilya. Maging mas solido ro atong pakikitungo sa kada isaga sa komunidad. Ag magbuuligan kita bilang akwan. Pareha sa dag-on nga ra, kabay pa, tawan kita it Diyos it mas buga na ag mas maabo nga bendisyon sa pag-aabuton nga bag-ong taon. Sa uman, ako si Papa Jess Marquez, gatamyaw kami ni Kong Lito Marquez ag among pamilya. Have a Merry Christmas and a wonderful and bountiful New Year.
Merry Christmas is the warmest greeting we could say to one another. It instantly warms the heart and fills the atmosphere with love. May the true spirit of Christmas shine in your heart and light your path. This Christmas message is brought to you in part by Police Lieutenant Jober Ponghon and the men and women of Leso PNP Station. Guns Mix Mini Mart at Linabuan Sur, Banga Aklan. Owned and managed by Kurt Dassel and Midlin Igon. Police Captain Munyen De Josep and the men and women of Nabas PNP. SFO2 Chris Juji B. Oreta and family of Aglukay, Makato Aklan. Police Captain Maricel Guevara and the men and women of Numancia PNP. And Police Lieutenant Colonel Donel P. Rijes, Commander, 1st Aklan Mobile Force Company. Kasangga, saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix? What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra? E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix? Tama ang iyong narinig. Over 2,000 branches nationwide. Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra, at Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat na nandyan lang sa iyong tapat. It's the KGP, the Generics Pharmacy. Di mo na kailangang lumayo, kasangga. Bili na sa KGP, the Generics Pharmacy. Ang lahat ng produkto ng Jimmer Herbs Incorporated ay available na rin sa lahat ng mga grocery, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar. Nagaplano ba ka mo nga magbakag i-telebisyon? Iyagun ro sabat sa Prime Electronics sa Rojas Avenue, Kalibo, Aklan. Una ka makabakag it original CRT television na may mapilian halin 14 inches, 20 inches, or 21 semi-flat ag 29 inches ro kabahog it screen. Ro television nga inyo mabakag may after-sales warranty sa parts and services. Prime Electronics, nagakayad man itanan nga brand it television, ag appliances, ag nagabaligya man it electronic parts, ag electrical accessories. Sa dugang nga impormasyon, tawag sa Prime Electronics CP number 0930-008-6658 ag 0930-086-3274. Prime Electronics. Kasakit ba ang imong ulog kalawasan tungod sa sobrang nga trabaho ug nagkadaiyang stress sa kinabuhi? Hatagi sag break ang imong lawas. Dili lang simple nga break. Pag Herbalaya break usa. Ginhawa og lalom ug masahia ang imong ulo ug kalawasan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit sa ulo ug kalawasan, tinhinata sa siguradong luwas. Herbalaya, amoy na kaya-aya sa bawat pahid ay ginhawa. Herbalaya Liniment Oil, mapalit sa mga butika o grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. The gift of love, the gift of peace, the joy and happiness. May all this be yours at Christmas. This Christmas message is brought to you in part by Jordan Beale Resort at Ochando, New Washington, Aklan. Police Captain Mark Darrell Villanueva and the men and women of Makato PNP Station. Police Captain Ruel Berenya and the men and women of Libacao Municipal Police Station. SFO2 Chris Juji B. Oreta and family of Aglukay, Makato, Aklan. Police Captain Micah Andrea Sibayan and the men and women of New Washington PNP. Vintage Avenue Snack House located at Poblacion Altabas, Aklan. Owned and managed by Dale Jasper and Christine A. Oreta Panader. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Kidney problem,
na solusyonan dahil sa 7 days cleansing formula ng Doc Alternativo. Ako, nagkasakit ako sa kidney failure, tapos kung saan-saan ako ng hospital ng paggamot. Pagkatapos ko ng cleansing, naramdaman ko na unti-unti na akong gumagaling. Masarap ang pakiramdam ko, ako nagpapasalamat sa Panginoon Diyos na nagbago ang aking karamdaman. Ngayon, malakas na ako. Domingo, Torprangka, 66 years old. Nueva na epektibong nakakatulong ang Doc Alternativo. Sa Kalibo, Aklan, matatagpuan sa 1214J Magno Street, Poblacion, Kalibo, Aklan, malapit sa Oyotorong, Talipapa. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Mensahe mula kay Governor Joen Miraflores. Ang kagandahan at kaluwalhatian ng Pasko ay isang bagay na karapat-dapat ibahagi ng sama-sama. Naway lumiwanag at kuminang ang napakagandang Kapaskuhan na ito. Matupad ang lahat ng iyong mga pangarap at hiling. Madama mo ang kagalakan at kaligayahan. Ang tunay na dahilan para sa napakagandang panahon na ito ay punan ang iyong tahanan at puso ng maraming pagpapala, ang kapayapaan at kagalakan ng panahon ng Pasko. Naglalapit sa atin sa isa't isa. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. DTX 500 may powerful extract sang tubo kag amargoso duha ka compounds nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500 nagatinlo sang imo magkagmay nga mga ugat sa mata nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw agud manikawan ang diabetic retinopathy ukon pagkabulag sang mata bangod sa diabetes. Proteksyon ang imo mata. Mag DTX 500 kana ano pang ginahulot nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500 DTX Coffee Mix. Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix mamasa ka butika. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla kisa agalabot gid 3 ka bulan bla sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio ang D3 Bio yung may Vizio ang Vizio yung may D3 mga butika. May the spirit of Christmas infuse your life and that of your family members with hope, positivity, and joy. Merry Christmas and Happy New Year! Greetings from Honorable and Mrs. Jerome Escala, Barangay Captain of Poblacion, Malinaw. Wife Jacqueline Dimple Yeban Escala. Daughter Hannah Alexa and family. Honorable Julie Nine Rago, Barangay Captain of Poblacion, Banga. Wife Archie and children Athena, Isabel, Julia and family. Kasama mo sa bawat biyahe, kasanggat kaibigan, anuman ang kailangan. Happy day, dito ako sa sigurado. Happy day, sa happy day, all the way ang biyahe mo. Rapiday, all the way maaasahan mo. Rapiday Auto Service Experts, one of the largest auto service network in the country, is now in Aklan, located at Diversion Road, Banga, Aklan. Walang kinikilingan, patas sa pamamahayag, weight and balance news and opinions. Aksyon sa Energy! Kasimanwang check, indelible, aksyon sa Energy! Aksyon sa Energy! Patas at may tagipusong pagpanerbisyo publiko, aksyon sa Energy! Okay, balik kita ba na sa second part, itatod ka na pag ililibas sa programang Aksyon sa Energy. Tiranggid ha, tiranggid ay aton karang kuanon da aton karang mga comments sa feedback sa aton karang Facebook, YouTube account. Good afternoon kay Sir Vince Imahi. Good afternoon. And have a good day, Kasha. Thank you so much, Sir Vince. Ina sa San Francisco, USA. Kay Aling Maliit Trinidad, good noon, Aklanon. Good noon, Idol Che. Keep safe always. Thank you so much. Sir Jonic Derequito. Sir,
Thank you so much, no. Good noon kasi mo ng Che. Happy New Year kinyo tanan, Aklanons. Live watching from Digos City, Davao del Sur. Sir Junik, thank you gid so much sa Digos, Davao del Sur. Kay Bulano Descartes, Panoy Gonzales, Happy New Year Blans. Thank you so much Blans sa Banwa Madalag. Kay Bulano Jurik. Bayan kay Otrad Lobos, thank you so much sa Vancouver, Canada. Kay Ma'am Riverly Soto sa Madalag, good afternoon Sir Che, thank you. Kay classmate Rowena Ibanez, Lumalapag po, thank you so much classmate. Sa Abu Dhabi, no? Sa United Arab Emirates. Kay Ma'am Hilin Villanueva Ilianan, Lumalapag na eroplano. Ma'am Hilin, thank you so much. Alin Smart, kay Sir Henry, kay Ma'am Hilin Villanueva nga permikato naga-monitor. Ma'am Hilin, thank you. Action sa Energy! Kay Sir Henry gali kay Ma'am Alin Villanueva. Sorry. Ma'am Hilin sana karang happy good afternoon. Kay Sir Vinci Mahe ayaw tumanggap ng maraming flights, baka gusto pira lang. Okay. Ma'am Tuti Tumanon sa Banot Makato. Good afternoon Sir Che. Keep safe always and God bless. Thank you Ma'am Tuti. Messina family, thank you. Kay SB member Tuan Fernandez Banot Ibahay. Happy pamato Edol Che. Thank you so much SB Tuan. Mga tayabong lang lumalapag sa Kalibo International Airport. Auntie Ann Rodriguez, thank you, good auntie. Good afternoon, Che. Ma'am Sibera Victoriano Kasan sa Libanon. Good afternoon, Che. Keep safe always and God bless you always. Thank you, Ma'am Sibera Victoriano Kasan sa Libanon. Peter Moises Villalobos, tama kayo, sir. May partihan nagaganap. Sir Peter, thank you. Kay Cesar Saluta, kasye ang tawag sa Tagalog ng naglalanding na eroplano ay lumalapag. Sir Cesar, salamat po sa inyo. Kay Julie Bernabe Dalidarias, good afternoon kasye. Ma'am Maria Lini Rebito Imay, good afternoon kasye. Ma'am Nilin Nicolas, dapat nga Kalibo Airport do Center, it nagatugpa nga eroplano, bukon it katiklan, dahil Kalibo mata do Centro it aklan. I fully agree to you, ma'am. Okay, kay Jassy Villanueva Solina, Happy New Year, Energy FM, answer Che. Thank you, Jassy Villanueva Solina. Banwa itno mansya. Action sa Energy! Kay Bulano Gio Gracias, good afternoon, Blan. Same to you, Blan. Sa Engineer Carlito Kindor, Linabua Norte, kay Ma'am Jima Kahilig, Korean Airline ag AirAsia noong December 28, 2023, pabalik ako ng Hong Kong, ilan lang nga mga pasahero. Pabalik ikaw ma'am, it Hong Kong, December 28, Korean Airline, AirAsia, December 28. Okay, salamat. Maraming salamat po ma'am, thank you so much. Good afternoon din. Sandali, tapuson ko yung ra. Okay, kay Sir Dean Torch Ligada. Okay, good afternoon pre, God bless. Thank you so much pre. Thank you so much, no. Sino parikara? Kay Ma'am Adel Parias, good noon Sir Che. Thank you so much. Kay Julie Bumbi Dalidarias, good afternoon Kashe. Thank you. Kay Ma'am Nilin Nicolas, thank you so much. Sino para? Wala na. Okay, dalanggid. Ay basi kun iba naton nga kwan, may iya pa sabon. Kay Sak de la Rotsa, kay Architect shoutout pre, si Kiko Andradia sa Amon, sa Andagaw pod, Kiko gapamati ko Black Label. Sanda ni Ronron Rimbulat nga taga Buluwang. Bagroy Tinasas, thank you pa ring Bagroy. Kay Ampogini Kennedy sa Hong Kong. Sino para? Negative. Okay, salamat nga abo. Okay, dalang gida tan-awon tanay basi kung may aton nga mga message sa aton karang inbox. Dali ang gid. Dalang gida. First text message. Good PM, Sir Che. Lumalapag yan sa Tagalog, sir. Okay. Lumalapag. Okay. Lumalapag na eroplano. Okay. Paring Vic, thank you so much. Lapag bukon itugpa. Sige. Lapag, Che. Thank you so much. Kung maabong nga correction ka ton. Sige. Okay. Thank you so much, ha. Another text message. Okay. Maricol mo pa nung nagtugpa Cebu Pacific, Iwagrong Airport, agahon nagbalik Manila. Bago to Christmas, di ba? Okay, sige. Sir, basi kung mambay buot nga one-sided ako, basi mambay ka nga what ay ko, sir, ginatawat opportunity. Sir, bukas na amon niya linya.
hinaga, itry ko anay rosanggo ng panalawigan, sinurong sa public utility man. Okay. Committee on Transportation Communications ang gunang panalawigan. I will bring this concern before them. No? Sa committee chairman, sa Committee on Transportation Communication, Public Utility, ano pa. No? Dagun ko anay ra, kasi you promise the members kung saan gunang panalawigan, sir, nga tinguhaon mo nga ibalik o iba flights. Sir, nag-uoy ako sa mga negosyante at kalibo, sir. Okay? Kung ikaw, wa ka matik concern ka na, pero kami, sir, nag-uoy kami, nagapamantaw kanda. Kasi, millions ba na nagin-invest karon una sa libot at airport, pagpaobragit structure, pagbakay ka ng mga produkto para ibaligya man una. No? They expect kung influx, tourist, itay karang bugan, December, ag January, because una malang sanda, karon makabawi-bawi. Hay paling kunwa it nagatugpa ina, pipila lamang rong flights, domestic flights nga nagatugpa una, paano sanda, sir, makabawi? No? Kunta ako malang sir, akon malang manda, kasi time ni Engineer Malonisio, kabuabo nga nagatugpa nga eroplano, time ni Monsirati, kabuabo nga nagatugpa nga eroplano. Why pag-abot kimo, sir? Ano natabo? Wala ko na ila nga mag-conclude dong aklanon nga ginataw-an naton it pabor si Ramon Ang. Wa ko na ila nagambay nga ginataw-an naton it bintaharong Katiklan Airport. No. Kasi raya mga foreigners nga ra, naila man niya ni Sandaron ban, wa it mahaba nga travel eh. For example, sakay sa na sa L300 ban, sakay sa na sa bus. Di ba? May kaya nga ni gin-propose naton una ron, nag-propose ina si Lusyutan, nagbutang imot private port una sa Puok. No? Ag iperi yamang speedboat, ano nga ni tawag karon? Speedboat ba? May mabaho nga ron kwan. Ha? Ano tawag nga ni karon to sa kwan? Nagbutang ri karon sa Lusyutan. No? Daya nga rang ginatawag nga yati, no? Yati. Paagto ita Islat Boracay. No? Galing, wa ginakadaog si Lusyutan kay Ramon Ang. No? Wagid. Siguro syempre basi kun mabahaw-bahaw mataray Ramon Ang nga ginatao. Di ba ga? Sayo man kita karon eh. Every election time, si Ramon Ang, may mga ginatawaan niya politiko iya sa Aklan. Agbuko niya 10 million, doon buko niya 20 million. Kada politiko, tao sa piak, tao sa piak. Daya ba rong rason? Wala ko nila mag-insinuate kara. Let's talk about reality. Because, let's be realistic. Minatod na mo. Ti ikaw, Mr. Engineer Pertiser, anong tikang mo si Gabi? May black and white ikaw, sir, nga nagsugat ikaw sa runday ka ng mga airline companies? Nagsugat ikaw sa DOTR, nagsugat ikaw sa Civil Aviation Authority of the Philippines, kung pwede, dong iba nga mga domestic flights, iyaman anay kamon sa Kalibo Airport. Baguoy ka man sa amon mga negosyante sa Kalibo, dapat nga ni kunta kara, dumagpaungay, dong munisipyo at Banwat Kalibo. Sanggo ng bayan kung Banwat Kalibo, Mayor Joris Bautista Socro, dapat magpaungay ka mo kara. Dapat dipindihan ninyo ro mga negosyante naton sa Banwat Kalibo. Kasi igton tanan do development sa western side, naulihiyon kita ya. Di ba? Naulihiyon dong una nga distrito. Ti oras min kunta landara. Christmas season makaron, ati-atihan. Oras man kutot mga negosyante at banat. Ambangan niyo kung saga ako sa akong argumento. Agud punduhon ko na. Di ba ya? Haman uwa ka na ila itabong flight si Gabi, mangutana ako. Basi mambay mo kasi manang chewa man abit nagakwan nga kwan ka. Kundi mag-obra ka kay mong initiative. Mag-initiate ka tikang. Para ibalik iya sa Kalibo Airport.
Bukod maghuwat kay na sa imong opisina. Kasi kung maghuwat kay na sa imong opisina, nga may mag-agto una kimuwat matabo karon Engineer Perti, guwa ikaw. Oh, di paano magkuan si Engineer Perti? Ay kung igtot ay mo sigit ang binisiklita, sigit ang zumba, sigit ang gym. Oh. Engineer Perti, sir. Ayaw ako pagpapatiya. Kaboy buhay yun nga problema ra. Okay. Kaboy buhay yun nga problema na tunda sa Kalibo International Airport. That is why nagpasar isagang ka-resolution si SP member Mark Ace Biga Kimpo. Mark Ace Bautista, should I say. Ginpatawag kamo kara. Kamu sang gunang palalawigan, wa ka mo naka-observe kara. Wa ninyo nakita ra. Sang gunang bayan kung Banwat Kalibo, wa na to nakita ra. Wa ta na to na-obserbahi ra. Wa itagos naga-biyahe nga ban halin sa airport paagto sa Katiklan. Do mga tricycle sa airport, hagos kakarampot rada ka ng pasahero. Ay, makig sabon ka mukha ko na ginakomentaryohan. Tara no, I don't care kung makig ka mukhang. I don't care. Do akon karang ginadipinsahan, dong Banwat Kalibo, do mga negosyante sa Banwat Kalibo, nga nag-invest million para man sanda kumita. Di ara kung tarong adlaw, hara kung tarong buwan, December ag January, maka kumita man do mga negosyante sa Banwat Kalibo. Pero problema, si Ramon ang raton ginapaboranto sa Katiklan Airport. Si Ramon ang, sayod kami nga kalibunhon. Ako sayod kami kung ano laga kay nabo sa sugod. Pero ayaw man kami paggapaki. Mr. Perti, sir, Engineer Perti, sayod kami nga kay nabo ina sa sugod, Ikalibo Airport. Pero ayaw pagsagara rong akig itkalibunhon. Ayaw pagsagara dong akig it mga negosyante nga nagakita man una sa itkakarampot sa Kalibo International Airport. Kakak. 10 minutos na kataliwan oras karat alauna. Patas ang may tagipusong pagpanerbisyo publiko. Aksyon sa energy. Okay, yaman sa aton kira nga piyak nga linyat komunikasyon line number 6. Daton kira nga acting general manager ko Aklan Electric Cooperative Akelco nga nakabase sa main office sa Banwat Leso regarding kung kira nga pag-trip off kahapon at around 2 o'clock in the afternoon kung supply kuryente, no? Kung National Grid Corporation of the Philippines. Line number 3. Attorney Ariel Hiptisar. Good afternoon. Good afternoon, Chi. Agamin ayan nga hapon sa aton nga mga member consumers. Okay. Pamati, ima makaron. Okay. Attorney, ano rong rason National Grid Corporation of the Philippines kung naman nag-trip off the nga linya, attorney? Okay. Manami nga pangutanan imo ron na Chi, no? Unang-una ay nakabaton kami daya nga incident report halin sa aton nga National Grid Corporation kina. Okay. So, siguro basahong kulataan yes, na sugod, no? Kung ano ang gibutang iya. Origin of incident disturbance. Origin of incident to be determined yet. So, gustong hambagon na sa makaron. Wa pata kasayod ro in DCP kung ano ro ging tunaan daya nga power outage iya sa Panay Grid. Okay. So nasa akanda nga kuha niya rahay. Ro reactor ko nun dito sa Bucolod higing sarado nanda para mahinaan o magnaba ro voltage iya sa Panay ging pabukas na nandaro ang mga capacitors. Okay. So sa initial namon nga ilistorya, no, pero this is unconfirmed report. Okay. Ay raya nga senaryo nga rache ay medyo nagbalik ro senaryo April 2023. Okay. Remember may una kita nga 3 days power outage. Yes, attorney.
So, medyo makaraya man ro gihapon do sitwasyon dahil wa ha manage siguro it aton nga NGCP. Ro anda nga load, no? Okay. Nga kung siin ay may una sigurong power generators nga gulpi nga naduga sa grid. Aga mauron nga nag-down gulpi do supply. It kuryente agraya hay nagamanifest kahapon nga kung siin ay ananay nga umuy-oy ro power naton bago na duga. Okay. So, doon ra amo nga suspetsa, pero wa sad naga-disclose kamon kung ano gitana ro true cause or underlying cause it daya nga power outage. Okay. So, sa makaron abi, suno sa mga advisory nga amon nga hababaton, hay ro aton nga mga generators iya sa panay, hay ro PCPC o ro Palm Concepcion, hay wa pa kabalik, zero tagihapon andang production. Okay. Ro PEDC, hay bukon man it totally nga functional ro andang generators dahil Unit 2 pagang ro nagaandar. Okay. Ro Unit 3 nandahay under preventive maintenance. Okay. Agro Unit 1 nandahay under repair. Okay. So, mabaho nga kakulangan it supply kuryente ro nagakatabo. Okay. Pero sa pag-istorya ko man sa aton nga contact ito sa PCPC, ay since yesterday hasta sa makaron, ay they are attempting to enter into the grid pero hindi siya nakasugod for dahil nga unstable do linya it NGCP. Okay. So, hindi ko ra masayran kung minatuod ra o bukon. Okay. Pero sa makaron nga status, iya sa aton nga prangkisa nga area, ay almost 40% pagang. Ro habalik katon nga kuryente. Okay. Ang nauobligar do aton nga Akelco nga maghimo it rotational power interruption sa mga area para maghilisamit yang anay ro aton nga mga member consumer it daya nga sangkiri nga power. Okay. So sa amon nga sumada ay halos mga 12 megawatts yang ro aton nga gara nga ginahuway-hugay. Okay. Of course, gina-priority nato do Kalibo, agrayang Boracay. Mabaho na itong problema sa Boracay, ay kabii, because of the outage, nagka-diferensya ro aton nga potential transformer ito. Okay. Aga kiina mang aga-aga, try it aton nga engineers nga i-energize to isla, nagka-problema man do totalizer breaker it NGCP. Patay. So, bag-uya nga tapos man, no, it repair, replace it, daya nga breaker it NGCP igto. Okay. Okay man natong PT or potential transformer naton igto sa isla. Ugaling, hindi man naton ma-energize makon si Boracay pa, ay uwa man it available nga load. Gusto ko mang ipaabot sa aton nga mga member consumers, ngaro aton nga rang power nga iya hatao katon sa probinsya Itakyan, ay naghalin ka ra, siguro mga 2 o 3 megawatts ay halin sa Petrowind. Okay. Siguro mga 8 megawatts do halin sa Timbaban. Okay. May ato na sa Timbaban, gili attorney? O nag-operate sa Timbaban. So, Okay. pakaroon ang rated capacity ay Timbaban is 19 megawatts. Okay. So, andang na-produce makaron nga enerhiya ay almost 12 megawatts. Okay. Ngitao ka ito kararo, wayo. Okay. Nag-aagi gihapon doon, attorney, sa Grid 8 NGCP? Yes, sir. Okay. Kinangan git aron mag-agi bago makaabot dun sa aton nga mga Substations. Okay. Siin. Okay. Okay. So, ro yun ginahuway-huway ron ko aton nga engineers. Okay. Yes, sa substation para maayos do aton nga loading it kuryente. What about Mirant, attorney? Dumirant hay on-stream imaw. Anang rated capacity karoyon hay raya nga 5 megawatts. Okay. Ugaling hay kabii ko yung nasayuran
nga raana tagali kara nga effective nga generating capacity hay ga 3 megawatts yata. Wow. So gusto kang bagon hay nagabayad kita 5 ag nasayra namon kabi nga 3 taraan nga kayang i-produce. Ay base mapadaya kita sugat sa Panay Power Corporation questioning nga haman atong kontrata 5 tatlo tari imong nga deliver eksakto man do bayad ni Akelco. Correct, that's right. So ruyon do dapat naton nga i-correct no ay mabudlay man nga maagravyo ra aton nga mga member consumers. Okay. Do aton nga kontrata sa Merant attorney will end when? Medyo 2 years from now o 3 years from now ro anang end of contract karon pero I will bring up the matter sa andang kakuyangan serbisyo. Kasi ro obligasyon nanda to give us 5 in case na kinahanglan naton but they could only deliver 3. Okay. Attorney, what are the municipalities nga na-energize naton makaron considering the fact nga na-mention nimo kaina nga may aton nga rotational power ano tawag ka na attorney? Interruption. Power interruption. Correct. O ano nga mga kabanwahanan iya sa Aklan nga may kuryente makaron attorney? Kalibo, sigurado New Washington baga do partial Leso. Okay. Banuang Leso do Numancia ito sa Malay ag Buruanga ag medyo ro patiripandan ag Libertad king tawan dahil sandaron na umpisa patakabii hay wasa na power ito. Mao man do Libakaw hay medyo king tawan man kay inat agahon sa Libakaw pero sa makaron abitse no ay bukod gid kompleto ra akon iyang informasyon kung ano ro latest nga ging evolved rotational power outage o brownout. Wa pa nagtao it definitive statement dong NGCP as to when ma-restore poly ag mabalik sa normal ma-stabilize dong power supply naton sa Akelco attorney. Wa gid sanda it ginatao nga definite nga statement kung ano ro nagakatabo. Aga sa minatuod ay kami nga mga electric cooperatives iya sa Region 6. Or ECAR 6 ay may una kami nga gigpadaya nga sugat sa NGCP nga gina-question nga kung haman do mga ibang distribution utilities nga uwa it bilateral contract kay PEDC hay ginataw-anan da it power allocation. Okay. Kasi si Akelco do Eleco 3 do Eleco 2 ay may una nga power o bilateral contract kay PEDC. Okay. So aton karon sa PEDC ay kung hindi ako magsaga medyo 18 megawatts. Okay. So dapat proportionately ron nga i-distribute kung sino ro anda nga may kakontrata. Okay. Rumasubo nga amon nga ginareklamo makaron do private nga distribution utilities ginataw-an na that allocation nawa man sanda it bilateral contract. O kaparehas it ano nga mga electric company ra attorney? Ay ron sa Iloilo nga ron nga more power ay ginatawanan da it dayang allocation nawa man sanda it bilateral contract kay PEDC. Okay. So dapat robrahon it NGCP i-prioritize anana kung sino or may unang kontrata kanda. Okay. Bukod ta na kung may sobra galing pwede na itao. Pero unahon dapat kung sino or may kakontrata. Okay. So nagpadaya kami karon it reklamo kami nga napugo nga electric cooperatives sa NGCP nga hindi dapat nanda obrahon do yon ay dahil unang-una ay naghalin nga ni sandaron kay PEDC tapos ginatawan sanda gihapon it NGCP. So din among question. Dapat may kontrata ro tawan ni priority dahil kung hitawan kita it priority karon hay mabahaw ro posibilidad nga ato mapaiwagan do Boracay. Okay. So do you think attorney, do you believe nga daya dong main reason ko naman ita kugang dong supply in GCP because sa rondaya karang pagtao provide nanda ita power sa more power? Ay doon dapat ro allocation anamon para sa elektriko o hamat ging tao tanan dato nga wa man nimot kontrata. Pilang megawatts ra attorney gina-provide ita
PEDC nga ra sa more power, attorney. For the information. Ginatao ka mo nga impormasyon to NGCP kung pilang megawatt ang naging tao. Okay. Ag pero roid among ginareklamo, dapat hindi sa napagtawa dahil wa man sa nagkontrata. Oo. Agrong coverage area, it more power sa Iloilo, attorney. Wa tat power outage? Partial malang kandaro may power man. Okay. Ngunit totally restored man andang power. Rehas malang kamitanan. Okay. Pero roamon tanang gustong ipaabot, kung wasa na kontrata, dapat hindi sa napagtawaan na nito. Kung may sobra galing, galing sa makabuo. Correct. Pero problema, ay hatatawan sa net kontrata o supply it kuryente, nga wasa net kontrata kay PDC. Okay. Ang sinuro gabayad, karon ay kita man gahapon ga binayad. Okay. So, doon do, bukot it tama nga pag dispatch it, load it aton nga NGCP. Okay. Sige. Lastly, attorney, kasi wa pa definite statement dong NGCP no as to when ma-restore do aton kara nga ma-stabilize naton do aton kara nga power supply sa Akelco. Ano rin mong gustong ipaabot sa aton kara nga mga member consumers ko Akelco nga nagaproblema gid ang account, attorney? Ay unang-una ay bukod aton nga problema raya sa Akelco sa aton nga distribution utilities. Dahil do problema nga ra hay nagtuhaw man dako April 2023. Kung matandaan ko aton mga member consumers, 3 adlaw kita kato na agrabyo sa natabo sa serbisyo man itin DCP. So makaron hay nag-uman man. So medyo nagagawa hay wasan na solusyon nga ging tao. Sa problema nga hakita yun kung nagtaliwan nga dag-on. Kami iya sa Akelco, buko man kami perfecto, pero ginatinguhaan namon nga matawaan it solusyon pero bawat isa lang ka-problema. Ay dahil aton nga ginatao, serbisyo sa tao. So, dapat ay bukod niyang itpermi nga aton nga mga member consumer, bukod man kita perfecto ya sa Akelco, pero raya nga rang sitwasyon nga ra, ay medyo hindi ko man mabatol sa akong nga sarili nga tanan naton nga member consumer ay mag-suffer di karaya sa kakulangan isa yang kaahensya. Okay. Attorney, thank you gid so much sa oras. Thank you, Che. Anytime, attorney. Ayan nga hapon. Good afternoon. There you are. Attorney Ariel Lipti, General Manager ng Aklan Electric Cooperative. Patas ang may tagipusong pagpanerbisyo publiko. Aksyon sa energy. So, we don't have the exact date, no? As to when restore na tondong aton karang power iya sa Aklan Electric Cooperative because as what Attorney Ariel Lipti said nga makaron may aton ginatawag nga rotational power interruption, no? Ginabaylo-baylo sa Akelco agud syempre iba nga lugar man hayagan man, no? So malamang makaron nga adlaw hayag sa Leso, hindo na mat gabi hayag man sa Numancia, hayag man sa Makato, or what kuryente makon sa Nabas, hindo na matapon, tawan man duban wa it Nabas. So rotational power rotational interruption, no? Para everybody happy, no? Linunta that's beyond the control ko aton nga Aklan Electric Cooperative. Dong problema is in GCP, no? Dong in GCP they could not explain well, no, as to what really the reason kung dahil ka nga power outage. Wa man nagatao it definite statement dong NGCP kara, no? That's why wag kita pagituon, no? But all we know, this problem is not from Akelco, and this is beyond, no? Kung kwanit Akelco, no? Beyond sa kara nga poder, no? Bawod gani nga dayang problema hay nagalin igto sa National Grid Corporation of the Philippines. Now, sunog kay Attorney Ariel Lipti, nagsugat sanda sa NGCP. Nagsugat sanda sa PEDC, no? Dayar sang bilog sa mga power generator, no? Dayar sang bilog na sa mga power producer nga nagabaligya it kuryente sa aton nga mga electric cooperatives, no? Kaparehas kong Akelco ag kurundaya karang more power, no? Dayang more power isa yang kapribado ng kumpanya
nga nagasupply it kuryente sa andaman nga mga member consumers, no? Pribado. Okay. Now, suno kay Attorney Ari Lipti, nga rong more power, uwa it bilateral contract. No? Kundi rayang mga electric cooperatives yamang sa ton pa pag ginamba nimong bilateral contract, ginpermahan it Akelco, Capelco, Ilico, Negros Occidental Electric Cooperative, Guimaras Electric Cooperative with PEDC. No? Dahil ginambay nga bilateral contract nga ginpermahan it daywang kapartido. Okay. Now, ganito yung nangyari. Suno kay Attorney Ari Lipti, andong more power, they don't have this bilateral contract, but they were able to avail. Kurundaya karang kuryente nga ginaprodusar kung PEDC. Sa aton pa, nga ginabaligyaan sandabanwa it PEDC, it kuryente nga ginaprodusar nanda. Agraya man dong ginabaligya it more power sa anak karang mga member consumers. Supposed to be, dapat ag-angay agbagay sa akon man niya personal understanding kapariya sa pag-intindi man ni Attorney Ari Lipti nga dapat dong prioridad kara dayak mga electric cooperative because there is an existing contract, bilateral contract between PEDC and this electric cooperative sa Western Visayas. Now, kung may sobra galing nga kuryente rong PEDC, that will be the time that he can provide sa rundaya karang sayang sobra nga kuryente sa more power ban. Rindo punto di vista ban ni Attorney Ari Lipti. Ti paano makaron hara? Pilang megawatts siya mangro nagasugod nga ng kuryente naton iya sa Aklan. Hindi man kita makarely sa aton karang Merant Global Corporation. Di karang nato na sayri. Garo kontrata it Merant. Sa Aklan Electric Cooperative nga magaprodusar sanda it 5 megawatts sa New Washington, 5 megawatts sa Banwa Itnabas. If ever nga magkaroon it problema rong Aklan Electric Cooperative in terms of power supply. But look, dong Merant Power Corporation, dong actual production yamang it Merant Global Corporation is only 3 megawatts. So, rong madalag gali, nga, Timbaban, Oriental Energy, nagaprodusar gali. Gaprodusar gali rong kwan, dong banonit madalag makaron. Petrowind, may ginatauman ka, dong Petrowind. Okay. So, rin nakaapuya banwa makaron. Nag-aagira sa grid gihapon, except kung Merant siguro, except kung Merant, doon na Nabas, nga Petrowind, ag-ana it California, ana it Oriental Energy, nag-aagi gihapon na ba sa grid, it National Grid Corporation of the Philippines, bago ipasa sa mga substations. It Aklan Electric Cooperative, bago padagabganon sa distribution line, it Aklan Electric Cooperative. So, maura banwa makaron. May problema, gidman siguro rong NGCP nga ra. Almost 60%, it raya karang NGCP, investment nanda kara, is owned by the Chinese people. Mga Chinese banwa karon nagapanag-iya. Ara pa makaron, siyempre, si President Marcos, si President Bongbong Marcos, sayad man kita ko, anang stand, sa West Philippine Sea, he is very firm to stand, not to give any single ends, to the people's PRC, people's China, So, said man kita that we have now a conflict
with the Chinese people, with the Chinese government regarding kunday karang West Philippine Sea. Despite, no, kunday karang arbitral ruling, no, sa International Tribunal Court, which is in favor for the Philippines in 2016. But you know, Chinese military, no, the People's Republic of China are very assertive, and they are what you call this, dismissive, no, to the recent ruling kung international court, they do not accept rundaya karang desisyon ita International Tribunal Court in favor to the Philippines, no. So mauron ban warong Chinese people, you know, abot ang mga Chinese people nga deceptive nga mayan, no. Dati singa ni umpisa nga to nga nagreclaim sanda, no. Nagkukonflikto 2012, okay, time ni Pinoy. That is why ginpa-pull out ni President Pinoy do ato niya military ship sa ano nga nito pag-as bukon kalaya bukon ano nga ni taigto kampi pagto facing sa kwan sa Pampanga ano nga nito. So ginpa-pull out banwa ni Pinoy do ato niya military ship, ato niya mga Navy vessels. Without our knowledge ngarong rong China sigit agali banwang hinakot yun ni kwan, no. And they build their own artificial island. No? They build their own artificial island. Oh. Abang nanda ka to, panyang, shelter yang kuanda karang mga fisherman. Status quo anay kita. But, dong Chinese people baga, no? Anda baga gin-honor, do anda nga words with the Philippine government, do ginambay nga status quo, kuha. No? They build their own artificial island. And here comes another one sa West Philippine Sea. Di ka ng Kalayaan group of islands. No? They started building their own military facility. Ano ba ginaobra China nga? Kung ako nga, Jesus Maria kagusip. Oh. Alin nun ta, pagpungko ni Duterte, igtot abanwa nag-take side si Duterte sa kwan. Igtot nag-take side si Duterte sa China. Because kuana karang fight against illegal drugs. No? Pagpamatay ite karang mga nagkamatay nga mga drug pushers and drug pushers and drug users sa Pilipinas. Mga drug lord, mga nagkamatay. So, nakita't Amerika nga violation kunot human rights. So, they wanted that Duterte be investigated because of the series of killings nga nagkakanabo sa Pilipinas. Nakig si Duterte. Haya man naga-intra rong Amerika. Oh. Bakit nakikialam kayo dito? Hayaan nyo kami. Ano gusto nyo mangyari sa amin? Ano ang ba ni Duterte kung matandaan tapat to quote the President himself, no? Do not destroy the lives of our Filipino people. Do not destroy the lives of our young generation. See, nakig si Duterte ay nagsugod rong Amerika. Nagsugod rong ICC. Ginapaimbestigahan si Duterte. No? Ay violation it human rights. Abong nagakayamatay. Ay kung padiskursonin mo si Duterte, I will kill you. I will kill you. Oh, doon primero gina-utter nga words coming from his mouth that I will kill you. Oh. Amerika nagsugod yun. Oh. Because of this, naakig si Duterte, no? Umagto si Duterte paagto China. That was the time ngarong China banwa haragon makaron nagakanabo sa West Philippine Sea. We are being harassed. Oh, may water cannon, ginasunggaban kita. Oh, ginasunggaban do aton kara nga Philippine Coast Guard. Ginaharas do aton kara nga mga
Filipino fishermen. Oh. Ay siing kita maagto. Ay kugang man kitat military hardware, kugang man kitat military asset. Oh. Do ato niya Philippine Coast Guard, we only have two bigger Coast Guard ships. No, dahil wala mang magagko lang 97 meters. Di ba ka? Oh. Aton nga Philippine Navy, we have only two corvettes or frigates or corvettes. Oh, but that corvettes are not equipped with missile. Kugang pa ba no? O tumilara man lang ron, may daywang kamisal sa likod. Oh. Hay makatakod ka timo sa China. Tanawa ba ro barko China? Oh. Oh. Because of corruption. You know why this is happening to our country? No, hamat makara. Because of our previous presidents. But they don't give much a budget, bigger budget for the armed forces of the Philippines. Oh, di makaron kita nagasuffer ng external threat. Di ba? Wala kita problema sa NPA, ato nga insurgency sa Pilipinas, hagos na perfect kung katon karang gobyerno. Oh, but this time, by 2024, I think we are going to implement dong Horizon 3. No? By modernizing our military equipment, our military hardware. Sa pagbakay it mga missile, pagbakay it mga helicopter, pagbakay it drone, pagbakay it raya karanga mga destroyer. We are also planning to buy jet fighters. We are also planning to buy submarines. Sus my God, dapat kato para ginobra naton da. Oh. Di, hasta makaron ginabuli kita China. Oh, may jangani rung US una. May pasagamat kita rung Australia una. Pasagamat kita rung Japan una. Pasagamat kita rung India una. Pasagamat kita una rung Korea, Japan, India, Australia, America, Canada, United Kingdom, nagabulig sa Pilipinas. Pero kung kita ay patay, paling kita sa China. Sipa ba ninyo? Oh. Sing kita maagto? Oh. Sipa ba? Anda nga Philippine ko, anda nga Chinese Coast Guard. Hamakon pilang meters doon? 122 meters? Sipa ba? 122 meters? Oh. Anat Pilipinas nga, bagong Coast Guard, bagong bakay sa Japan, 97 meters. Timano ka. Oh. Do anda nga Coast Guard, may anda nga sa andang printi, may utumilara, may kanyon sa printi. Oh. Timanin to Philippine Coast Guard. Masuko ka rin karon? Di pa kamatay ka mabigti ka na sa tungat dagat Patas, agmay tagipusong pagpanerbisyo publiko, aksyon sa energy. Ginakuya po siyang kitat oras para sa aton kaya kapag ililiba. Agto ta kita sa West Philippines siya. Agto ta kita sa mga... Patas, agmay tagipusong pagpanerbisyo publiko, aksyon sa energy. Sa ngayon ko akong kaya technical partner, technical side broadcast engineer Kasimanong Eljan Puerte. Sa ngayon ni Kasimanong JR Arante sa direksyon. Kamon karang station manager Kasimanwang Jopel Magpusaw. Ag sa overall nga supervision ug direction kamon karang chief executive officer CEO at the same time KBP chairman Kasimanwang Apple Saraspi III. Para sa patas, may tagipuso nga pagpanerbisyo publiko. Raya si Kasimanwang Check in Delivery, Kasimanwa ko palangga ko. Patas, agmay tagipusong pagpanerbisyo publiko, aksyon.